Hello, what's up? This is Ask Cotman again. Yes, ito pa rin po yung video na boring pero sinasagot po ng seryoso ang inyong mga tanong na iniiwan sa comment section, dito sa YouTube channel, sa Facebook group natin. Even sa TikTok, pinapatulang ko din. Basta nag-iwan kayo doon ng tanong, why not? And even kahit tinag nyo lang ako sa sarili nyong account, tinag nyo ako ng questions doon. And kapag nabasa ko, and gusto ko yung tanong, pag-usapan natin yan. So, ilalatag ko na yung mga tanong and then you decide kung interesado pa rin kayo o hindi, or you can skip na this video kasi wala kayong interest sa mga tanong na nasasagutin natin. So ito na po yung mga tanong. Galing kay Boss Bartola Tasher Dan Bartola Tasher Dan. Basta yan. I hope na basa ko na maayos yung username mo. Hello po sir, may tanong lang po. Sa panahon po ba ngayon, dapat na po ba akong mag-aim ng 5G phone? Halimbawa po, nagbabalak po ako bumili ng bagong phone. Hanggat maaari po ba 5G phone na i-aim kong phone, or okay lang po kahit 4G phones lang po like may chipset na Helio G99? Okay na po ba kalagayan ng 5G dito sa Pilipinas? Salamat po sa magiging sagot. Sige boss, sasagutin natin yan, Boss Bartola. Yun na lang, Bartola na lang po isasagot ko sa, tatawag ko sa inyo boss ha, kasi medyo mahaba at di ko rin naman naintindihan yung meaning niya. Boss Bartola. Next na tanong, kay Boss Chikashiki. Boss, say po ba manood ng bold kapag naka-on ng developer's option? Yeah, I remember this question. This is just a few days ago. 5 days ago. Sana masagot next podcast. Actually, daming nag-react. Nag-react din ako dito eh. As you can see, merong... Sige, sagutin natin. Okay, Boss Ramon M. Boss, okay lang ba bumili ng phone na walang protection? IP protection siguro dito. Ingress protection ang tinutukoy niya yata rito. Yeah, ingress protection siguro. I-assume ko na yun na yun. Walang protection na naka-indicate sa specs planning to buy kasi Icon Newton. Kaso walang IP rating. Okay, tama nga ako. Malaking kabawasan ba yun ng tibay sa CP advantage? Thanks po, sana mapansin. Okay, sige. Yung boss ang sagutin natin. Yun lang. Tatlong tanong lang as usual kasi para hindi ganun kahaba yung video kasi sa explanation ko pa lang napapahaba ko na isang tanong lang. So yun, kung interesado kayo sa mga questions na yan, let's start. So again, sa question ni Boss Bartola. Hello po sir, may tanong lang po ako sa panahon ba ngayon na dapat na po ba ako mag-aim ng 5G phone? Halimbawa po, nagbabalak po ako bumili ng bagong phone. Hanggat maaari po ba 5G phone na i-aim kong phone? So basically, 5G phone ba is requirement na this year? No? To tell you the truth, may mga areas, kahit dito sa areas namin, dito sa Laguna, marami pa pong area dito na 4G pa rin. Okay, so until now, I can't really say na para sa lahat ang 5G phone. Okay? Kung pumupunta kayo sa lugar or napapadalas kayo sa lugar na mayroong mga 5G signal, magandang signal sa 5G, stable ang 5G signal, so on and so forth, basta may 5G doon sa area na yon, maybe that's a sign na pwede mong i-aim yung 5G phone. Okay? Gagamit lang po tayo dito ng common sense. Bakit ka nga ba bibili ng 5G phone kung wala namang 5G signal sa area mo? Or kung meron ng 5G signal sa area mo, napaka-unstable pa rin naman. So ang ending, baka i-off mo lang yung 5G sa settings at ilipat mo lang siya sa 4G only. Okay? Yes, actually, kung di nyo po alam ha, kapag unstable ang 5G signal sa area nyo, huwag nyo nang i-on or iset sa 5G only. Set nyo sa 4G kasi malamang mas stable doon ang connection nyo. And kung ganun din, mahina rin ang 4G, baka mas stable sa 3G. Baba nyo. Mapapansin nyo, ang laki ng difference sa signal. Okay? Hindi porket kasi may 5G na iseset mo doon sa settings, sa connectivity. Hindi kayo aware. Sa mga hindi alam you can go to settings. Wait lang, papakita ko sa inyo mabilis. Settings, connectivity or network, internet. And then go to your SIM settings. Dito sa preferred network, kung mahina naman ang 5G sa inyo, may 5G nga, hindi naman maasahan, di mag 4G na lang kayo. Magugulat kayo na baka mas malakas pa ang 4G or 4G plus sa area nyo, kahit may 5G pa doon. Usually ganun nangyari. Kapag kami nadidetect kayong 5G pero mahina, malamang sa malamang, malaki ang tsansa na napakaganda ng signal ng 4G or mas stable ang 4G or 4G plus sa area nyo. Yun yung clue. Okay? Malamang peak ngayon ang signal na 4G plus sa area nyo. Malamang. I'm not saying absolute yun, pero malamang sa malamang yun yung clue. Mag 4G na lang kayo. Okay? So sa tanong ni boss, dapat ba niyang i-aim? Ikaw po ang makakasagot niyang boss. Sa area mo ba malakas ang 5G? Maraming 5G. Dun sa lagi mong pinupuntahan na like sa trabaho mo.
or sa tinatambayan mo or sa bahay ng nililigawan mo, maganda ba ang 5G doon? Ay, baka it's a sign na mag-aim ka ng 5G phone. But if not, wala ka doon sagot na oo sa mga sinabi ko or tanong ko, 4G phones is okay. Helio G99 is okay. Helio G100 is okay. Yeah, ganun na nga. Helio G99 pa rin ngayon 2025 kasi until now, hindi pa rin naman wide full coverage ang 5G dito sa Pilipinas. Tagal pa yan bago maging full 5G. Anyway, I hope nasagot ko yung tanong mo, Boss Bartola. Shout out sa iyo, Boss. Next na tanong galing kay Boss Chikashiki. Boss, safe po ba manood ng Bold? Kapag naka-on ang developer option, sana masagot next podcast. Nakulagot ka. Alam mo ba na kapag ka nanood ka ng Bold habang naka-on developer options, ang daming manonood niyan. Ang daming nakakakita na pinapanood mo. Nakikita ng kapitbahay mo, nakikita ng kaibigan mo sa kabilang kalye. Hindi, joke lang. Diyos ko, hindi po. Safe po. Safe po manood ng Bold. Safe na manood ng Bold. Kahit naka-on developer options. Hindi ko alam kung ito ay clickbait na tanong, pero ang dami naming sumagot. And marami rin 27 likes din anyway. And ang dami ding natuwa actually. But yeah, okay lang yan. Manood ka. Kahit, alam nyo, ang developer options naman ay parang box siya. Box ang developer option. Sa loob ng box na yon is maraming features, maraming gamit. So, kung bubuksan mo lang yung box, wala ka namang gagamitin doon sa laman ng box. Safe na safe po ang developer options. Pero once na may mga pinakailaman ka sa developer options, sa loob nun, sa loob ng box may pinakailaman ka na, that's when the question pwede na magpop-up yung question na, safe ba to? Safe ba yan? Safe ba to? Safe ba yan? Okay ba to smartphone or hindi? Ganun po ang developer options. So, kung naka-on lang ang developer options mo, sabi mo, in-on mo lang naman, naka-on lang naman So, safe yun. Ano bang i-on mo after nun? Yun ang question. So, next time, specify mo rin kung ano yung i-on mo sa loob ng developer options. Again, naka-on ang developer options, wala ka namang ginalaw, okay lang. Walang mangyayari dun. Naka-on lang yun. Parang box lang, parang box lang yun na binuksan mo. Tingnan mo yung mga laman, wala ka namang pinakailaman. Ganun lang yun, developer options na naka-on. Next na question. Galing kay Boss Ramon ganun ka, Boss, okay lang ba bumili ng phone na walang protection na naka-indicate sa specs? Planning to buy kasi iQOO Neo 10 kaso walang IP rating. Malaking kabawasan ba yun ng tibay sa CP Advantage Strengths po? Sana mapansin. Okay. Big deal po actually for most users na nakilala ko and observe ko online, napaka-big deal po sa kanila ang IP rating. Of course, especially yung part ng water resistance. Huwag po kayo maniniwala na may waterproof ngayon na gadgets. Wala talagang waterproof. Siguro hindi ka natsambahan nung nilublob mo, pero baka sa mga susunod sa tsambahan ka na. But experience ko sa dami ko ng, again, inilangoy ka swimming pool, ilangoy ko sa dagat. I know dagat is ibang usapan but still, waterproof is waterproof, diba dapat? So, wala talaga waterproof. And actually, meron din akong smartphone dati. Second hand naman yan. Siguro dahil wala na rin, luma na rin. Kaya medyo maluwag na or hindi na ganun ka-tight yung IP rating. Naulan na lang nasira. Gaano ka big deal ba yun? Okay? Malaking kabawasan ba yun? For most people, yes. Protection is protection. Kahit saan angulo tingnan, that's protection. Mabasa ulan, especially ito sa mga tropa nating riders. Yung smartphone nila nakalagay lang sa unahan ng motor and usually wala namang bubong yung mga yan. Yeah, I know. Pero iba may naglalagay kasi ng bubong. So, kaya ako sinasabi usually. Usually walang bubong yung mga yan. And then bigla na lang bubuhos ang ulan. Nagra-ride din ako. I'm not a rider. Hindi nga lang ako delivery rider. Pero I know na kapag nagra-ride ka, minsan talaga bumubuhos ang ulan. Walang warning. Minsan hindi dumadaan sa ampon. Biglang buhos lang. Malalakas na tulo. And mababasa ang smartphone mo at hindi mo agad mapoprotektahan yun. And kung may IP rating ka, like water resistance, big deal yun. Hindi mo aalalahanin na nakabukas syempre yung charging port mo, exposed. Yung speaker grill mo, butas. Kung ang smartphone mo pa ay merong speaker na stereo, that means merong speaker sa taas. Hindi lang sa baba ang speaker, nasa taas din. So, daanan din ng tubig yon. So on and so forth, diba? Yung volume button, hindi naman yan super tight. Siyempre, kaya nakakagalaw yan kasi may konting gap na pwedeng gumalaw yung button, volume button. So, papasukin agad yan ng tubig. And kung walang IP rating, IP68, siyempre, big deal yun. Sira agad. So, it's a big deal. Okay? Big deal po yun. Malaking kabawasan po yun. Totoo yun.
Pero, yeah, sometimes ganun ako. Walang pake. Basta, ang alam ko lang naman, maingat ako. Yun. Pag umuulan, tago, ang bilis, ganyan-ganyan. Pero still, I'm not saying na gayahin nyo ako. Still, gawin yung big deal na merong IP rating. Kung wala, yun lang afford nyo, wala tayong magagawa, di yun ang bilhin nyo. That's a question naman ng budget eh. So, kung wala at hindi nyo afford yung may IP rating, okay lang yun. Ingatan nyo na lang. And dyan naman ang word na ingatan. Kaya nga may word na ingatan kasi that's case-to-case basis. Pwedeng walang IP rating pero maingat ka. Tatagal pa rin naman yung smartphone mo, okay? Yun lang naman. So, yeah. IP rating, wala. Big deal po yun. Gawin mong big deal. Okay, sayang yung pera mo kung ikakasira lang agad ang phone mo. iQOO Newton, wala ba? Wala bang IP rating? Actually, nahawakan ko yan. Kaso nga lang, hiniram ko lang siya kay Boss Paul Tech TV. Kaso nga lang, si Paul Tech TV, madamot. Hindi, joke lang. May biglang buyer eh. May bigla siyang buyer. Peace. Biglang buyer. So, sinoli ko na lang. Hindi ko na lang siya tuloy na review. Sayang, nasa akin na. Na-test ko na siya. Yung mga pictures na rin. Naganda na ako sa pictures. Because itetest ko na lang siya sa battery and gaming. Biglang nagkaroon ng buyer. So, ayoko naman makaabala. So, pinadala ko na agad. Sinoli ko na agad kay Boss Paul. So, hindi ko na siya na-review. Sorry. Sabi ko pa man din, i-review ko siya. Wala eh. Kailangan na ibenta eh. So, ayun. I hope naging informative. Like I said, gawin mong big deal yung IP rating. Sayang kung masisira agad ang smartphone mo. And yun lang. 3 questions lang naman. And I hope naging informative ito kahit paano sa inyo, mga boss. So, kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng content, basic lang. Sasagutin lang natin yung talagang gusto nyo lang malaman, hindi yung gumagawa lang tayo ng kung ano-ano mga videos. Yung tanong nyo talaga na gusto nyo malaman, yun ang sasagutin natin sa channel na to. Yun ang gagawin natin. Of course, para mas direct to the point. Mas alam ko na ito ang pulso nyo. Ito yung gusto nyong pinag-uusapan. Go! Iwan kayo ng mga questions about smartphones, and kapag goods, hindi bastos, at okay naman para sa lahat yung questions, sasagutin natin yan sa next video. Kung okay sa inyo yung ganong content, please sana consider mag-subscribe, like, and share. This is Rain Manguera, Kotman Channel pa rin po ito. I'll talk to you again soon.